tao ay mamatay kaysa isinilang. Kasi pag isinilang ka dito sa mundo, paglabas mo pa lang, mapaluin ka na. Parang umiyak ka. Hanggang lumaki ka na lumaki, nandun na yung mga pasok. Hindi ka naman delikado dito sa mundo na walang problema dahil nalimana na natin yan sa ating mga ninuno. Dahil nung nagkasala sila, ay pinaalis sa Garden of the Eden at sinabihan ng Diyos, kayo'y magtanim para makakain kayo. So yun ang sinumpa sa atin. Kaya yung playas nila, nagkaroon sila ng tatanim. Kaya yun yung ibig sabihin, pagbabalik sa ating inspirasyon. So, pangalawa itong internally. So, abig sabihin, internally, habang buhay, yung sa ating buhay, mayroon tayong direksyon. Pag alis tayo sa hindi ka na babalik dito sa mundo, mayroon tayong internally na talagang maalis ka dito sa mundo nito. Kaya hindi, walang tao na hindi ano. Sabi nga dyan sa John 2, verse 25, at ito naman ang ipinangako sa atin ng Kristo sa buhay na walang hanggan. Ito ay pinapangako ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga napunta si Jesus Christ para tayo ay i-restore. Arang i-restore tayo ang buhay natin dito sa mundo na tayo po'y mamamatay. Subalit, pag ikaw na nanampalataya na naling sa Panginoon, ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi doon sa John 16, ang pag-ibig ng Diyos, ngayon naman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang isang anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung buhay na walang hanggan dito sa sanlibutan, hindi. All sa heaven. Yun yung internally. O pangalawa, dito tayo sa pangatlo. Abandoning all. Lahat ng ating nandito sa lupa ay maiiwan natin. Kung anong mayroon ka dito, mayroon ka maraming kotse, marami kang kayang mayaman, mari-arian dito sa mundo, wala kang madadala. Alala ko yung kwento ng isang mayaman sa Great Britain, sa London, yung isang mayaman na umiyak na siya na wala siya makuwang mabiling isla. So nung namatay siya, ang kabaong po niya ay nakadipa. Sinasadya talaga niya. Story ko, talaga ito ang story ko. Yung mga mayaman niyang kaibigan, bakit nakadipa yung kabaong? May buta. Nung sinignan nila, mayroon nakasulat ko, walang pinta ang buhay, walang natatala. Walang talaga tayo madala. Sabi nga, ubat mo tayo yung sinilang, ubat din tayo. Babalik. Wala tayo madala. Kaya, ang buhay natin, kailangan natin paghandaan doon sa kabilang buhay. Hindi tayo nakapokus dito sa mundo. Sa mundo, natural tayo magtatrabaho, pero huwag natin kalimutan na si Kristo ang ating tagapagligtas. Kasi sabi na talagang siya lamang ang daan patungo sa kaharian, wala nang iba. Kaya kailangan natin, wala tayong dadala. Ano ka man, talagang wala. So, dito na po tayo sa team, yung travel. The destination. Sa ating traveling natin, mayroon tayong dapat destination, pupuntahan,
nakatuon po tayo sa ating pupuntahan. Kasi sabi dun sa John 14:2 verse 3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sabi nga yung may tinatanong ako, ano ang pinakamalaki? Bahay o mansyon? Ano malaki? Bahay o mansyon? Mansion. Mansyon? Maraming ganun, mansyon. Pero sinabi doon sa Bible, sa ating bahay sa Kariyan, sabi na, my father Are house many. is mini mansion. Ibig sabihin, house, mini mansion. Ibig sabihin, mas malaki yung house kaysa mansion. So, sabi nga dito, sa akin, tahanan, ako'y pagkaparoon at ipaghanda ko kayo. So, kailangan tayong mananampalataya sa ating Panginoon na siya ko'y kaparito para tayo iligtas sa ating mga kasalanan, sa ating buhay, at magkaroon tayo ng everlasting buhay natin. Panguli po, ito po'y it's heaven, mamili tayo, heaven or hell. Dalawa lang po ang pipilian natin, walang purgatorio. Kasi sa ating kinagisnan po ay, sabi nga, mayroong langit, purgatorio at impierno. Pero wala pong purgatorio. Ang destinasyon lang ng tao ay langit at impierno lang. So, tayo po'y nagdala sa ating sarili na paano tayo po'y mamimili kung saan tayo pupunta. Pero ang Diyos po ay sinabi doon, talagang nabiman doon sa Roma chapter 13 verse 9, kung ipapahayag sa iyong labi, sa iyong puso, kasi si Kristo'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kaya nga, i-celebrate natin yung passion na si Kristo ay pagkabuhay niya, ay tayo'y muling nabuhay. Kung tayo, si Kristo po'y hindi nabuhay, walang kwenta ang ating buhay. Nung nabuhay muli si Kristo, tayo'y kasamang binuhay niya. So ang importante lang natin sa buhay natin ay tanggapin po natin na si Kristo ang ating tagapagligtas. Wala na pong iba. Minsan sa ating ginagisnan kasi ang dami nating dinadaanan. Sinabi po doon sa John na sinasabi, ako lang ang walang makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Kristo lang ang daan patungo sa Ama. Wala nang iba. So kailangan natin magtiwala lang tayo kay Kristo na ating tagapagligtas. Dahil sa buhay natin dito sa mundo na ito, temporary lang tayo. Na kinanta dito, someday sa heaven, tayo'y haharap noon sa judgment na yun. So kailangan lang natin tanggapin natin na si Kristo ang ating tagapagligtas. Sabi man na ng palataya ka lang, maliligtas ka.